Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli. Si Kamanong ay inyong pong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin. Medyo nakakalungkot lang po ang nangyayari po sa sitwasyon po ng ating dating Pangulong Duterte. Pati po ang kanyang pamilya ay pinagbabawalan na po na bumisita sa kanya, di po ba? Pero sa kabila nun, imbis na ang kanyang abogado o imbis ang abogado ng dating Pangulong Duterte ang mag-asikaso at talagang magpumilit kung pagbawalan man ito ng ICC, ay kailangan pong gawan niya ng paraan dahil ito po ay pamilya. Parte po ito ng pamilya. Pero sa kabila nun, nananatili pong tahimik. Tahimik lang po at mukhang wala pong gagawing pamamaraan para po ang pamilya katulad po ni Ma'am Hanelet ay makapasok po sa facility po ng ICC. Bakit kaya nagkaaganito? Merong abogado, mukhang hindi pa yata, o mukhang abogado po yata na si Atty. Kapman ang talaga pong yatang isa sa nagbabawal na makapasok po at madalaw ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin itong balita at meron din po silang balita tungkol po rito na no comment mga kabayan. Ito po. Tumangging magkomento ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman sa isyu ng umano'y pagharang sa common law wife ng kanyang kliyente na si Hanelet Avancenia na makabisita sa International Criminal Court. Sa isang pahayag, sinabi ni Kaufman na hindi ang abogado ang nagtatakda ng visiting rights, kundi ang mga otoridad na namumuno sa detention center. At kung kinakailangan, ay may pahintulot ng WES. Nauna rito, sinabi ni Avancenia sa isang panayam na pinagbawalan siyang mabisita ang dating Pangulo matapos umanong talakayin ang kaso sa telepono. Dagdag niya, wala umano siyang nakukuhang impormasyon kay Kaufman kaugnay sa kaso. Apila ni Avancenia, maawa si Kaufman kay Duterte na patuloy na lumalala ang kalusugan. Pero giit ni Kaufman, masusing tinututukan ang kalusugan ng dating Pangulo sa ICC. Katwiran po ba yon na tinututukan naman ng mga doktor ng ICC? Ibig sabihin, okay lang sa isang abogado na hindi makabisita ang katulad po ni Hanelet Avancenia, ang common wife. Okay lang po ba yon? Ganito po bang klaseng abogado na kukunin mo? Na mismong ikaw, pamilya, at isang kapang nurse, na alam mo ang sitwasyon ng iyong asawa ay hindi maganda sa dami ng nararamdaman at sakit nito. Di po ba? At sa edad, mahigit 80 anyos na ang dating Pangulong Duterte. Tapos ipauubaya mo lang doon sa mga banyaga na walang kaalam-alam halos sa pangangailangan ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi po pinababayaan ng pamilya yan eh. Di po ba attorney? Ibang klase itong abogado na ito. Di po ba mas maganda ang mag-asikaso at mag-alaga ang pamilya kisa sa pag-aasikaso nung sinasabi mo na asikaso na inaalagaan naman ng mga ibang lahi na nurse at ibang lahi na doktor. Di po ba? Una-una sa pagkain. Kaya nga gustong-gusto ng pamilya na lagi pong may bantay at may naiiwan na nag-aasikaso sa dating Pangulong Duterte. Dahil una-una, sa pagkain. Yung pagkain ni dating Pangulong Duterte ay maibigay nila kahit papaano. At mainggan niya po ito na talagang magpalakas ang dating Pangulong Duterte. Una-una sa pagkain, ano ipapakain mo ron? Hindi naman sanay sa pagkain si dating Pangulong Duterte. Yun nga ang kinu-question niya. Yung mga pagkain doon sa ICC ay hindi niya gusto. Hinahanap niya pa rin yung pagkaing Pinoy. Kung ano yung nakagisnan niya. Kung ano yung madalas niyang nakakain sa probinsya. At yun naman ang ibinibigay naman ng pamilya kahit papaano. Di po ba? At yung pamilya mismo ang magpapakain. Di po ba? Yung mismong pamilya ang talagang mag-uudyok na kumain ka.
para lumakas ka. Di po ba? Para makabawi ka. At syempre, nagpapalakas ng kalooban yon. Nakapagpapabawas ng stress ng isang ipinakulong at pinakidnap ng pamahalaan nang hindi nakakuha ng due process. Di po ba? At pinagkaisahan at nakipagsabwatan umano sa ICC. Sa tingin nyo, magiging maayos ang pagtingin ng ICC sa dating Pangulong Duterte kung may katotohanan umano ito na ipagsabwatan gamit ang pera ng Pilipino, gamit ang pera ng taxpayer, na ipagsabwatan sa kidnapping, tapos dalhin sa kanila na meron pang issue ng pera, bayaran umano. Sa tingin nyo, magiging maayos ang pagtingin ng ICC sa dating Pangulong Duterte kung may sabwatan ka na dito sa pamahalaan ng binagoong Pilipinas? Sige nga. Ano makukuha mo simpatsya dyan? Scripted na lahat ang pangyayari. Pinagplanuhan na nila umano kung paano kidnapin at kung paano tanggapin at kung paano ihatid. Planado na nila umano lahat. Tapos ngayon, merong isang abogado na tagapagtanggol ka. Alam ng abogado, alam ni Nicholas Kaufman ang nangyari sa dating Pangulong Duterte. Alam niya na hindi nakakuha ng due process ito. At kidnapping ang ginawa. Di po ba? Bakit ngayon? Mukhang pumapabor pa sa ICC ang isang abogado na binabayaran ng pamilya Duterte para ipagtanggol dito sa ginawa ng ICC na unang-una paglabag ng kanilang Rome of Statutes na hindi nasunod ang proseso ng ICC para tanggapin ang isang akusado na kidnapping ang ginawa sa Pilipinas? Sige nga, anong klaseng abogado ito? Ipinauubaya mo doon sa ICC lahat ng desisyon nila, hindi mo malang questionin? Hindi ka malang mag-apila na bakit ang isang pamilya katulad ng isang Hanilet na siya ang nakatoka dahil umuwi na yung mga karelyebo, umuwi na ang Vice President dahil meron ng kapalit. Yan po kasi ang settlement, yan po ang agreement. Yan ang mga schedule na ginawa ng pamilya Duterte. Dahil sila ay meron din po mga obligasyon. Meron din po silang mga tungkulin na dapat pong gampanan dahil sila po yung mga politiko. Karamihan po sa anak. Hindi po ba? At bawat po yan may schedule ng pagpunta. Schedule po ni Ma'am Hanilet na alagaan at asikasuhin ang dating Pangulong Duterte. Pero merong isang abogado, walang ginagawa. Okay lang sa kanya. Walang malasakit. Dahil ano ba ito? Pamumulitika? Sa politika po ba ito? Walang kwentang abogado ito. Pagka ganito po, kahit po sa atin mangyari ito, katanggap-tanggap po ba na mangyari sa atin, meron tayong kinuha abogado na hindi pumapabor sa pamilya, mas pumapabor doon sa nag-uusig, doon sa nakipagsabuatan sa ating pamahalaan, siya pumapabor. Desisyon daw po ito ng mga prosecutor na hindi papasukin at desisyon daw po ito ng mga nagbabantay sa dating Pangulong Duterte. Wala kang gagawin sa mga desisyon nila. Wala ka malang ipinahayag sa pamilya Duterte na gagawan ko ng paraan. Hindi po pwede yan bilang abogado. Di po ba ganyan ang trabaho ng abogado? Hindi ako papayag, hindi kami papayag na mismo ang pamilya ng dating Pangulong Duterte hindi makadalaw at hindi niya mabisita at hindi niya makita ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Dahil mismo siya ang magiging concern. Siya lang ang magiging concern dito, hindi ang mga ibang lahi. Iba ang pag-aaruga ng ibang lahi kisa sa sariling pamilya. Hindi po ba? Kaya lang ganito ang nakita natin sa isang abogado. Pagbabawalan mo, 1 linggo na dyan mahigit si Ma'am Hanilet ni hindi man lang napupunta at nadadalaw sa dating Pangulong Duterte. Sana po umaksyon po rito ang pamilya. Umaksyon po at huwag po nilang hayaan na magkaganito ang sitwasyon na merong isang abogado na parang diktador.
Diktador po ang lumalabas dito sa abogado na ito. Halos wala kang gagawin sa trabaho mo, kilaki-laki ng binabayad sa'yo. Kung hindi ka diktador, bakit hindi mo gawa ng solusyon o pamamaraan na makadalaw yan? Ganyan na po ba ang ICC? Ganyan na po ba magbigay ng human rights ang ICC? Nakapagtataka lang po. Hindi po ba? Ang ICC, ayaw mong bigyan ng human rights si dating Pangulong Duterte? Anong klase ka? Samantalang inuusig mo siya dahil sa sinasabi mo sa paglabag sa human rights. Pero yung mismo na isang buhay na buhay pa, ayaw mo bigyan ng human rights. Wala pang kaso, wala pang nililitis na kaso, ginagawan pa ng paraan ang mga ebidensya. Di po ba? Ibang klase itong samahan na ito. Ano to, grupo? Magkaagrupo po ba ito? Nagtatanong na si Kamanong. Anong klaseng kawalang hiyaan ito? Mga walang puso. Walang mga kaluluwa ang mga tao na ito. Isang 80 anyos mahigit. Isa lang ang dadalaw, isa lang. At gwardyado pa ito. Ano magagawa ni Ma'am Hanilet? Kaya ba niyang pasabugin ng ICC? Sige nga. Isang babae, kinatatakutan nilang dumalaw sa dating Pangulong Duterte. Isa kang abogado. Kinatatakutan mo dumalaw si Ma'am Hanilet. Abogado ka. Alam mo lahat ng pamamaraan. At ano magagawa ni Ma'am Hanilet? Kung siya'y questionin niya ang mga desisyon o kung ano ang ginagawa mo, mga aksyon o pamamaraan para mapabilis ang proseso ng paglaya kahit pansamantala lamang. Hindi ka ba pwedeng questionin? Hindi ka ba pwedeng tanungin na ano na, 5 buwan na mahigit dyan ang dating Pangulong Duterte? Ano na? Ano na ginagawa mo? Di po ba? Hindi ba pwedeng questionin ng pamilya yan? Napakabagal ng aksyon, proseso. Hindi mo sundutin ng sundutin. Hindi mo iprosige ng prosige. Hindi mo kulitin ng kulitin ang korte o itong mga prosecutor ng ICC. Ano yan? Tinutulugan mo yung kaso mo. Hinahayaan mo lang na tumagal ng tumagal. Bakit? Dahil ba ito sa kita? Pinatatagal mo ba ito, attorney, dahil sa kumikita ka ng limpak-limpak ng salapi? Nang paisi-isi ka lang? Ganyan ang lumalabas eh. Di po ba? Paisi-isi ka lang. Tapos, bigla mong kukwestiyonin. At bigla mong didesisyonan. At kung sinasabi mo may katotohanan, Attorney Kapman, ang sinasabi mo hindi mo kontrol, ikaw ang unang kukwestiyon. Abogado ka. Di po ba ganyan ang trabaho nga na abogado? Questionin mo at gumawa ka ng pamamaraan. Pero dito po mga tambay, kahit saan mong anggulo, kahit anong logic, mga kabayan, kahit saan korte, kahit saan pong korte sa buong mundo, hindi po pinagbabawalan ang pamilya bumusita. At ito po si Ma'am Hanilet ay nakabisita na po ito. Ilang beses na po itong nakabisita. Di po ba? May record na po siya. May record na po siyang bumibisita sa dating Pangulong Duterte. Ilang beses na. Nakasama niya pa ang kanyang anak na si Kitty. Hindi po ba? Bakit ngayon? Biglang kinuwestiyon at pinigilan. May something fishy po rito. Komento ko po, mukha po talagang scripted po ang lahat. Mukhang planado po. At talaga po yatang wag naman sana. Unti-unti po yata nilang pinahihirapan at pinahihina talaga ang dating Pangulong Duterte. Yan lang po ang nakikita natin dyan. Pag hindi mo na po pinapapasok ang isang asawa, ang kinakasama po si Ma'am Hanilet, ng mahigit 1 linggo na, at hindi po niya nakikita at naalagaan at napapakain man lang personal, kahit papaano sa mga pagkain paborito niya. Ano po ibig sabihin yan? Unti-unti nyo nang pinahihirapan at pinahihina. At hindi namin alam
At hindi rin alam ni Ma'am Hanilet kung ano ang sinasaksak niyong gamot dyan. Hindi po ba? Kontrolado nila lahat. Ni hindi man lang nababasa o nakikita ni Ma'am Hanilet ang mga gamot na binibigay dyan. Hindi natin alam. Baka mamaya ang binibigay dyan, pinaiinom na yan kung ano-ano. Baka pinaiinom na rin ang mga pulburon yan. Mga steroid, kung ano-ano. At pampahina. Walang alam ang pamilya. Pero ang abogado, walang pakialam ang abogado. Walang pakialam. Okay lang sa kanya. Dahil meron naman nag-aalaga ron na ibang lahi. Ibang klase ka, attorney. Mukha po yatang totoo yata ang sinasabi ng mga ugong-ugong na mukha yatang ang inyo pong trabaho ay namamangka po yata kayo sa dalawang ilog. Attorney, mukhang kumukolekta rin po yata kayo sa kabila. Gaano kaya? How much? How much? Napakahirap pong pagkatiwalaan pagka ganito pong abogado. Lalo-lalo na po, may issue pa itong abogado na ito. Na dati raw po ito abogado ng mga Marcos. Paano mo pagkakatiwalaan ngayon ng ganitong abogado? Dati ka ng abogado ng mga Marcos, tapos ang nagpakidnap pa sa dating Pangulong Duterte dahil sa pamumulitika ay Marcos pa rin. Sige nga. Tapos kasabwat mismo umano ang ICC dahil sa pera. Politika at pera. Sana Vice President Sara Duterte, sana questionin mo ito. Imbestigahan mo ito. Kung gusto mo pang tumagal ang buhay ng iyong ama, Vice President, imbestigahan mo po ito. Kalusugan po ng iyong ama ang nakasalalay po rito. May edad na po yan. Yung stress, kalusugan at stress. Napakahirap mong kalaban ng stress, mga tambay. Yung stress mo na wala ka malang makita na pamilya ni isa. Kahit sa loob lang na 1 linggo. Wala ka malang makausap. Sa edad mo na 80 mahigit, ano iisipin yan? Pinabayaan na siya ng pamilya niya? Ganon? At kung ano-ano na lang ang sasabihin ng isang abogado, pwede po kasing siraan siya ng abogado na pinabayaan ka na ng pamilya mo. Hinayaan ka na mag-isa rito. Pwede pong sabihin yun eh. Dahil wala na pong pinapapasok. Di po ba? Sana po, Vice President, aksyonan nyo po ito. At sana rin po ay meron pong pamilya na pumunta po agad sa Dahig, sa ICC. Dahil ayaw na pong papasukin ng ICC sa sinasabi ni Atty. Kapman. Hindi natin malaman kung sino po ba talagang ayaw magpapasok. Si Atty. Kapman ba? Kasabwat kaya ang ICC? Magkakasabwat kaya sila? Dahil ito'y pera-pera lang. Kung talagang totoo ang umuugong umano na napakaraming pera at meron pang nagsasabi na mahigit 100 milyon dolyares ang suhulan, hindi natin alam kung kasama sa nasuhulan si Atty. Kapman. Kaya ganito na po siya magtrabaho ngayon. Pati kapamilya ay ayaw na rin po niyang gawa ng paraan kung totoo man ang sinasabi niya na ang kontrol ay nasa ICC. Bakit wala kang ginagawang aksyon? Ilang araw na, wala ka malang ginagawang solusyon para magkita ang isang asawa. Di po ba? Anong klase kang abogado? Kaya masasabi ng Pilipino sa'yo, how much? How much ka? Magkano ka ba, Atty. Kapman? Yan ang masasabi ng mga Pilipino sa'yo. Dahil ganyan ang trabaho mo. Binabayaran ka. Hindi man lang namin makita kung yung binabayad namin ay may concern ka. At ang tiwala mo sana ay nasa pamilya Duterte. Doon ka sana nagtitiwala. At yun ang pinagtatrabahuhan mo bilang abogado. Pero ngayon, ang nakikita ng mga Pilipino, mukha po yatang namamangka kayo sa dalawang ilog. How much? How much? Vice President, nakikiusap po ang sambayan ng Pilipino. Kung gusto pa po ninyo na humaba at magtagal pa po ang dating Pangulong Duterte na makasama po ninyo at makasama ng mga Pilipino, aksyonan nyo po.
Hindi po pwede ang ginagawa po ni Nicholas Kaufman na okay lang sa kanya, baliwalain po ang bisita ay i-reject. Isa po yan sa magpapahina sa inyong ang ama. At lalong-lalo po ang kanyang kalusugan. Sana po aksyonan po ito ng pamilya. Sana po umaksyon dito ng mabilis ang ating Vice President, Sara Duterte. Ito na po ang walang kakwenta-kwentang abogado, mga kabayan. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong abogado na tinatanggihan mo at wala kang ginagawa, 1 linggo na mahigit. Ibang klase ka. Kay mahal-mahal ng bayad sa'yo. Dolyares ang binabayad sa'yo. Pero ang pamilya, ayaw mong papasukin, ayaw mong gawan. Ibang klase ka. Ngayon lang ako nakita ng ganyan abogado. Mga kabayan, mahirap pagkatiwalaan pagka ganyan na abogado mo. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At sama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Napaka-importante po ito mga tambay, na isama po natin sa ating mga dasal ang pag-iingat po. Na maingatan po at na madugtungan pa po ang buhay at syempre po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Sana po ay bigyan po siya ng himala na sana ay malagpasan niya po ang lahat po ng ginagawang pasakit at parusa sa kanya ng administrasyon po natin ngayon at ng ICC. Sana po maipsan po yan mga kabayan. At sana po hipuin din po ang masasamang tao ng nasa itaas. Sana po hipuin po ang kanilang mga puso't damdamin sa mga pinaggagawa nila, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.